Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's video, mga quiz, mga gayas. Naku, magugulat po kayo. Dahil pati yung estudyante po dinadamay na po sa politika. Dinadamay na po. Yan po ang mapapanood natin sa video ito. But before that, intro po muna tayo. So without a further ado, let's begin. Nakakapagod na ang ating sinapit. Mali tapusin na, huwag tayong magpagamit. Isigaw sa langit, kailangan na pagbabago. Huwag namang maulit, natuto na Pilipino. Mahalaga ang buhay, ipaglabang tunay na pantay-pantay, sabay-sabay sa paglipad. Ang ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka. Nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos, hindi ba bagal-bagal? Batas pinapairal, di mapagmataas, kanyang iaangat ang tas ng ating buhay. Kasama ka sa pag-unlad, darating ang bagong umaga. Nakikinig ang Diyos sa dalangin natin, tumawag manali ka. Ang ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka. Nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos, ating pag-asa nandito na para sa bawat Pilipino. Ikaw ang nais ko, kapit ka. Nandito na ang laban niya para sa bawat Pilipino. Bilis kilos. Pagpalain kayo ng buong may kapal. So, ayun na. God first. So, ipagpatuloy na po natin. So, change picture po muna tayo. Manual po ito. Ako. Yorme from Saudi Arabia, Dodoy TV. Oh, lagi ko ito napapanood, si Dodoy TV. Oh. May tipo. John Ray Kaluyong Makabubut. Magabutbut. Makabutbut. Aywa. John Ray Kaluyong Makabutbut. Opo. Oh, yun. Dodoy TV. Dodoy Tech TV. Aywa. Yan. Maraming salamat, Yorme. So, dito na po tayo sa ating topic, mga quiz, mga guys. So, big love shout out to Mamel Singh Palano at sa lahat po ng mga Iskunians, supporters at vloggers. Big love shout out po sa ating lahat. So, ito nga na mga quiz. No? So, babasahin po natin. Ayon po dito, galing po sa Facebook page na taga Maynila din po siya, no? Ayon po dito, sinasabi niya, pati pala sa pagtanggap sa school tulad ng UDM. My goodness. Bakit? Kasi dadama yung mga estudyante. Wala namang alam sa ang mga estudyante dyan, di ba? Wala pong alam estudyante dyan. Ayan o. Inaalam mo na kung kay Yorme ba? Kay Mayor Lacuna ang chairman ng estudyante. So, ayan po. Well, ayan. Pati pala sa pagtanggap sa school tulad ng UDM, inaalam mo na kung kay Yorme ba o kay Mayor Lacuna ang chairman ng estudyante. Anong tawag natin dyan, mga pros? O, basta po, yung bilin po ni Yorme Isko, huwag pagsalitaan ng masakit ang kanyang atihan ni Lacuna. Yan po, susundin natin. Okay.
Sino po ba dito mga estudyante dyan sa may UDA? Paki-comment kung totoo po ba ito. Ayan. Nasaan naman ang hustisya dyan? Ano naman ang kinalaman ng mga bata sa usaping politika? Bakit? Pati itong mga may pangarap sa buhay. Ayan. Ang pag-asa ng bayan ay kailangan dumaan sa ganitong screening? Oh my goodness. Paano kung ang chairman niya ay supporter ni Yorme Isko Moreno? Siguro, next year ka lang po papasok. Parang ganun din po. Kawawa naman po yung mga estudyante, mga kois, no? Ibig ba nitong sabihin ay i-deny ninyo ang access to freedom educations ang mga bata? Akala ko ba ang mga taga Maynila ang laging una kay Hani Lacuna? Pakilinaw naman, baka nagkamali lang ng bigkas si Mayor Lacuna sa kanyang suka ng city address, mga kois, na ginanap po dyan sa may Pasay. Well, kung mayroon pong nakakapanood nito, especially po yung mga estudyante po dyan sa may UDA, paki-comment po kung totoo po ba ito. Na tinatanong po muna yung estudyante kung kanino ba siyang leader. Kay Yorme Isko ba? Kay Mayora Hani Lacuna ba? Kaya may isang netizen po bumalag po sa nalaman niyang balita na bakit nadamay na yung estudyante na may pangarap pa sa buhay nila. So, ibig sabihin yan, pinipili na lang pala kung totoo ha. Kung totoo po ito, paki-comment na lang po. Pinipili lang pala kung sino yung kanila. Kung kang Yorme Isko ka, finish ka na. Finish yung pangarap mo. Gaya nga lang sinasabi ko kanina, mag-antay ka na lang nang maupo si Yorme Isko Moreno kung ganun po ang kanilang pamamaraan. Well, talagang napakamali po ang ganyang pamaraan. Kung baga may color coding. May coding-coding na pala dyan. Na dati naman, na si Yorme Isko pa, tinatanggap na kahit na ang nasa kalaban yung mga supporters, niyayaka po ni Yorme Isko kahit na kalaban niya, pero sa panahon niya, wala po siyang pinipili. O kita nyo kung gaano po kabusilak ang puso ng ating butihing Yorme Isko Moreno. Dapat po palakpakan at dapat po talaga ibalik siya sa Maynila. Dahil kung totoo yung balita na yan, napakasama. Nakakasira po yan sa pangalan ninyo. No, di ba? Biruin mo, pati estudyante kukontrolin na nila. Take note, malayo pa pong eleksyon. Di pa dapat ngayon sana ang yung pamumulitika. Dapat serbisyo pa muna para sa taong bayan dahil kinakailangan ng taong bayan ngayon ang serbisyo ng ating gobyerno. Pero bakit, kung totoo man yan, bakit nangyari yung mga ganyan? It's about politics. Oh my goodness. Kaya talaga siguro naiintindihan ko po yung panawagan ng mga Manilinyo o yung mga batang Manila na Yorme Isko balik na. Dahil kung totoo yan ako, wala na po talaga sa ayos. May kuding-kuding na, pinipili na. Noted, sa panahon ni Yorme Isko Moreno, niyayakap po talaga niya lahat. Yan po ang ating buting Yorme Isko Moreno. Ma-compare po talaga natin kung paano po sila mamamahala dyan sa Manila compared to Yorme Isko Moreno noon na talagang wala pong pinipili hanggat kailangan mo ang gobyerno. Yayakapin kayo ni Yorme Isko Moreno. So yan yung malaking kaibahan kung totoo naman po yung kumakalat ng mga balita, mga kois. Well, ang makapagpatunay niyan is yung mga kung may nakakapanood nito, especially po yung estudyante dyan sa may DM nyo, paki-comment kung totoo po ba ito na
tinatanong po muna kung kanino ka, sinong sinusuportahan mo. Dahil, ayan na po, pati estudyante, nadadamay na po sa pamumultika po nila. Samantalang ang ating butihing Yorme Isko Moreno, tahimik pa yan. Hindi pa yan nagsasalita. Ang ating butihing Yorme Isko Moreno, nasa gidli pa. Organic pa. Preskong organic pa talaga. How much more kung talagang nag-iikot na po yan? Oh. How much more kung talagang tatakbo na po talaga? Mag-file na po ng kanyang COC o Certificate of Candidacy. Baka dyan na po maglilipaan yung mga paninira ni Yorme Isko Moreno. Well, kahit ano naman sigurong paninira nila kay Yorme Isko Moreno, mukhang wala na po yung talab sa mga batang Manila o sa Manileño dahil alam po nila kung paano po talaga ang Yorme Isko Moreno magtatrabaho 24/7, walang tulugan, walang uwian sa kanilang bahay. At sa panahon, at kung sakaling babalik pa ng ating buting Yorme Isko Moreno, dyan yun makikita yung napaka-safety na seguridad ng bawat Manileño. Hindi lang naman bawat Manileño, lahat ng dadayo dyan sa Manila dahil alam nyo naman si Yorme Isko Moreno nag-iikot yan, nagro-ronda yan tuwing midnight o hating gabi. Yan po ang ating butihing Yorme Isko Moreno, kaya talaga miss na ng mga batang Manila, ng mga Manileño, yung kanyang paninerbisyo na talagang yung dedikasyon na 100%, pinapakita niya sa kanyang constituent na ngayon, na kumpara na nga sa kasalukuyang administrasyon at kakaiba. At hindi po sila kontento, kaya po nananawagan sila ngayon na Yorme Isko, bumalik ka na sa Manila. Ayun po. Okay-comment nga po dito kung ano po yung mga reaction komento nyo. At may love shout out to Ma'am Elsie at sa lahat ng mga vlogger ng mga Iskonyans, sa lahat ng mga supporters natin mga post. May love shout out sa inyong lahat. So for now, I'm God Manila. God first. God bless all. Peace.